bangis. Nanang, kanina pa po ako napapikit pero hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Kasi pakiramdam ko may kakaiba ngayong gabi. Parang ang tahimik. At ang hangin ay parang may amoy bakal na hindi ko maintindihan kung saan mo nang gagaling. Ay, huwag mong piliting matulog. Iho, kapag ganitong bispiras ng Pasko at masyadong tahimik ang paligid, mas mabuting makinig ka na lang at manatili sa ilalim ng kulambo. Lalo na't alam mong hindi basta-basta ang gabi ng Noche Buena dito sa San Lorenzo. Pero, Nanang, napansin niyo po ba na hindi man lang tumutunog yung mga kawayan at chime sa labas? Dati, kahit konting hangin lang may ingay na yun. Pero ngayon, parang may pumipigil sa kanilang gumalaw. Ay, napansin ko na rin yan, iho. Marco, yan ay isa sa mga palatandaan na may kinakatakutan yung mga matatanda dito sa baryo. Dahil kapag pati ang mga tunog ng kalikasan ay nawawala, ibig sabihin ay may gumagala na ayaw magpahalata. Nanang, totoo po ba yung sinasabi ng mga matatanda na may halimaw daw na bumabalik dito tuwing Noche Buena? Balita ko umiikot sa mga bahay yan para magbasit kung sinong mahina at madaling lapitan. Ay, ang aswang na tinutukoy nila ay hindi iisa lamang, iho, kundi tawag sa maraming uri ng halimaw na kayang magbalat kayo bilang tao sa araw at makihalubilo sa mga kapitbahay. At siyempre, magpanggap na walang masamang balak. Pero, ibig sabihin po ba, Nanang, kahit yung mga mukhang normal at palangiti sa umaga pwedeng maging iba pagdating ng gabi at hindi na natin agad malalaman niya aswang sila? Ay, kanyan ang sinasabi ng mga kwento, Marco. Kahit pagdating ng gabi, ang mga aswang ay gumagala sa bukid. At kabahayan ay ibang-ibang anyo nila. Minsan ay may pakpak, minsan ay mukhang paniki, minsan man ay aso o baboy na lahat sila ay may pulang mata at kakaibang lakas. Nakakatakot po talaga, Lola. Nanang Hilaria, nakakatakot. Lalo na't sinasabi rin nila na gusto raw ng aswang ang mga bata, ang mga sanggol na hindi pa nga isinisilang. Kaya parang lagi niyo akong binabantayan tuwing gabi, no? Ay, tama ka diyan, Marco. Tama ka sa narinig mo, iha. Dahil ayon sa paniniwala, mas naaakit ang mga aswang sa mga buntis, sa maliliit na bata, at maging sa laman loob ng tao. Kaya nagsasabi tayo ng bawang at asin sa pintuan at bintana upang mailayo ang masasamang nilalang. Matapos ang usapan, bumalik si Nanang Hilaria sa kalan at dahan-dahang hinalo ang makapal na tsokolate sa parayok. Kumalat ang matamis na amoy nito sa loob ng kubo. Ngunit hindi nito tuluyang natabunan ng malamig na metalik na singaw na tila bumabalot sa buong San Lazaro. Sa labas, ang mga parol na gawa sa papel ay nakasabit sa mga bahay. Ngunit walang ingay ni indayog mula sa mga kawayan at chimes. Karaniwan nito nagbibigay buhay sa gabi ng baryo. Ang San Lorenzo ay isang maliit na pamayanang napapalibutan ng malalawak na tubuhan at sa gabing iyon ng ika-24 ng 1980s, tila sabay-sabay na huminto ang lahat. Ang makuliglig, ang hangin at maging ang mga dasal ng mga tao. Sa bawat bahay may nakasabit na bawang at asin at ang mga bata ay nakasilong sa ilalim ng kulambo. Ayon sa
matagal ng paniniwalang pamana ng mga ninuno. Habang si Marco ay pilit pinipikit ang mga mata, hawak ang kumot at iniisip ang mga kwentong naririnig. Si Nanay Hilaria naman ay tahimik na nagdarasal sa may pintuan. Alam niyang ang katahimikan ng gabing iyon ay hindi ordinaryo at sa kanyang isipan ay malinaw ang babala ng mga matatanda. Kapag masyadong tahimik ang bispiras ng Pasko, may nilalang na gumagala sa dilim. Naghihintay lamang ng tamang oras upang ipaalala sa baryo na ang mga alamat ay hindi kailanman nawawala. Nanang, kung matagal na pala yung mga aswang sa San Lorenzo gusto ko pong maintindihan kung paano talaga nagsimula ang lahat. Dahil pakiramdam ko po, hindi naman basta-bastang sumusulpot ng ganitong sumpa sa isang tahimik na baryo tulad ng sa atin. Ay, tama ang pakiramdam mo, Marco. Dahil walang sumpang dumarating ng walang pinanggalingan. At ang unang beses na napansin ng aswang ang San Lorenzo ay nangyari noong dekada 50 pa lamang. Noong ang mga tao rito ay mas takot pa sa bulong kaysa sigaw. Tahimik na umupo si Marco habang nagsimulang magbalik tanaw si Nanang Hilaria. Ang apoy sa kalan ay bahagyang kumislot at ang liwanag ng gasera ay tila humina na parabang ang mismong gabi ay nakikinig sa kwento. Sa labas ng kubo, nananatiling walang tunog ang mga tubuhan. Walang hangin, walang kuliglig at walang buhay na gumagalaw. Noong Noche Buena, eksaktong gabi yun ng Pasko, manganganak si Doña Regina ng Kambal at ang buong baryo ay nagdiriwang dahil bihira ang ganitong biyaya. Lalo na't sabay pa silang isinilang sa araw na sagrado para sa mga tao. Habang nilalahad ang kwento, unti-unting nabuo sa isip ni Marco ang lumang San Lazaro. Mga bahay na gawa sa pawid, ilawan na gasera at mga taong naniniwala sa bawat senyales ng gabi. Habang iniluluwal ang mga bata, may narinig daw ang hilot na mahinang tiktik sa bubong. Parang pagaspas ng pakpak. Isang tunog na akala nila ay ibon lamang. Ngunit hindi nila alam na yun pala ang unang babala. Sa puntong iyon, mas lalo pang bumigat ang hangin. Ang tunog ng kutsarang humahalo sa tsokolate ay tila masyadong malakas sa gitna ng katahimikan. Maya-maya, may kumatok sa pinto at may babaeng nagsabing kamag-anak daw siya ni Don Regina. Tahimik lamang, mapupula ang mata at halos hindi kumukurap habang tinitingnan ang mga sanggol. Hindi na kailangang ipaliwanag pa nila ng Hilaria ang susunod dahil kahit si Marco ay ramdam na ang paparating na trahedya. Ilang oras pa lamang ang lumipas nang biglang manghina ang isang kambal. Nilagnat ito ng walang dahilan at hindi umabot sa umaga. Walang sugat, walang paliwanag, at ang matindi walang doktor na makapagsabi kung bakit biglang nawala ang buhay ng sanggol. Doon na nagsimulang maghinala ang mga tao. Lalo na nang may nagsabing nakita raw ang babaeng estranghera na nakayuko sa duyan at may mahaba at manipis na dila na parang tubong gumagalaw sa dilim. Kinabukasan ng panahong iyon, nagtipon ng mga matatanda sa San Lorenzo. Dala ng bawang, asin at mga dasal na minana pa sa kanilang mga ninuno. Ngunit huli na ang lahat. Nang harapin ang babae, nag-iba daw yung anyo nito at naging malaking aso bago tumakbo papalayo sa gitna ng tubuhan. Sa bakuran ng simbahan naman, natagpuan ang nagkalat ng laman loob ng hayop. Isang tahimik ngunit malinaw na marka na may masamang nilalang na pumasok sa kanilang lupain. Mula noon, tuwing sasapit ang Noche Buena, may kakaibang nawawala sa San Lorenzo. May mga hayop na natagpo ang walang dugo,
May mga buntis na biglang nawawalan ng dinadala at may mga batang nagkakasakit ng walang paliwanag. Ay, sabi nga ng mga matatanda, hindi lang gutom ang nagtutulak sa aswang, kundi galit na rin dahil may pamilya raw ritong inapiroon. Pinagbintangan at sinunog ang mga bahay, kaya ang paghihiganti nila ay inuulit. Taon na mismong gabi na dapat ay puno ng saya. Tahimik si Marco. Sa murang edad, unti-unti niyang nauunawaan na ang sumpa ng San Lorenzo ay hindi lamang gawa ng halimaw, kundi bunga na rin ng takot, pagkakamali ng mga tao. At habang papalapit ang hating gabi ng Pasko, malinaw sa kanya na ang mga kasalanan ng nakaraan ay hindi basta-basta nililibing, lalo na kung may nilalang na patuloy na nagpapaalala sa kanila. Makinig kayo mabuti dahil may gabing hindi dapat minamalit ang mga lumang palangga at dasal. Ngayong gabi yun, sapagkat ang masamang nilalang mas nagiging matapang kapag alam nitong kampante yung mga tao. Benito, taon-taon na lang ganyan ang sinasabi mo. Pero tingnan mo naman, buhay pa rin tayo. At wala namang nahuhuli. Baka naman masyado lang kayong nagpapadala sa takot at kwento ng nakaraan. Totoo po yan. Dahil sa Manila, wala namang naniniwala sa ganyan eh. At kung may aswang man dati, siguradong wala na yun ngayon. Nagbago na ang mundo. At mas maliwanag na ang paligid. Ay, huwag kayong makasigurado, Hoy Nestor. Dahil ang mga bagay na mas lalong nagiging mapanganib kapag iniisip ng tao ay wala nga sila. At ang aswang ay kilala sa kakayahang maghintay ng tamang oras. Matapos ang palitan ng salita, kumilos ang buong San Lorenzo na parang may iisang iniisip. Ang baryo na puno ng amoy ng halamang gamot at usok mula sa lutuan. Si Mang Benito ay naglibot sa bawat bahay. Dala nito ay maliliit na supot ng asin, tuyong dahon ng talisay at bubog na binasbasan ng mga dasal. Pinaliwanag niyang paulit-ulit kung saan nilalagay ang mga ito: sa pintuan, sa bintana at sa mga sulok na madalas nakakaligtaan. Sa gilid ng mga bahay, maririnig ang paulit-ulit na tunog ng mga bolong hinahasa. Ang mga binata ng baryo ay seryoso sa mga kanilang ginagawa. Walang halakakan, walang biro. Bawat pag-iskis ng bakal sa bato ay tila may kasamang kaba. Parang alam nilang hindi ordinaryong hayop ang maaaring humarap sa kanila kapag sumapit ang hating gabi. Tandaan nyo, ang aswang hindi basta sumusugod dahil kaya nitong pumasok sa hagdan, makisalo sa mga pagkain at makipag-usap na parang kamag-anak ninyo habang hinihintay nitong magkamali kayo. Ay, tama nga yung kwento mo, Mang Benito. Sa Capiz at Iloilo na, ang aswang ay nakaupo mismo sa mesa. Nakangiti at nakikipagkwentuhan habang sa ilalim ng mesa ay pinipili nito ang susunod nitong biktimahin. Muling tumahimik si Nestor. Bagamat bakas pa rin sa mukha niya ang pag-alinlangan, hindi na siya nagsalita. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin sa paligid ay nagbago. Mas naging mapagmasid at maingat. Habang papalubog ng araw, unti-unting nag-iba ang anyo ng San Lorenzo. Ang mga parol ay sinindihan, nagbibigay ng mahihinang liwanag na sumasayaw sa mga dingding ng bahay. Ngunit kahit may ilaw, hindi nito kayang itaboy ang bigat ng katahimikan. Ang hangin ay malamig at may kakaibang metalik na amoy mula sa ibang lugar. Mas malinaw kaysa kanina. Si Marco naman ay nakaupo sa tabi ni Nanang Hilaria, tahimik na pinagmamasdan ng mga tao. Nakita niya ang takot sa mga mata ng ilan at ang pilit na tapang ng iba. Ang mga bata ay isa-isang tinawag papasok ng bahay at pinahiga sa ilalim ng kulambo, habang ang mga matatanda ay nagsabit ng bawang at asin sa bawat pintuan ng bahay.
nang tuluyan ng lamunin ng dilim ang mga tubuhan. Nagsara ang mga pinto sa San Lorenzo. Walang masyadong nag-usap, walang nagbiro. Lahat naghihintay. Sa gabing yun ng Noche Buena ng 1980s, malinaw na hindi lamang pagkain ang inihahanda ng mga tao, kundi ang kanilang loob. Dahil alam nilang kung babalik ang nilalang na minsang nagmarka sa kanilang baryo, hindi ito darating bilang halimaw agad, kundi bilang isa sa kanila. Bakit kaya ganito kabigat ang pakiramdam ng gabi ngayon? Parang kahit puno ang mesa at may handaan ay may kulang. At pakiramdam ko ay may matang nakamasid sa bawat galaw natin habang papalapit ang hating gabi. Napapansin ko nga rin po yun, Lola eh. Nanang, kahit maraming tao at may tawanan kanina, bigla na lang tumatahimik ang lahat. Parang kahit ang mga hayop sa labas hindi mapakali sa katahimikan. Sambit naman ni Marco. Sa loob ng bahay ni Nanang Hilaria, nakahain ang ham, mga kakanin at matamis na halo-halo. Nakapaligid ang mga kapitbahay sa mahabang mesa, pilit pinupuno ng usapan ng espasyong unti-unting nilalamon ng kaba. Sa labas, may isang tandang na tumilaok ng hindi oras. Basag at paos ang tunog na parang may nakita itong hindi dapat. Mula sa malayo, isang kakaibang tunog ang dumampi sa hangin. Mahina sa una, ngunit paulit-ulit. Tik-tik. Parang pakpak na humahampas. Kasunod nito, ang mahinang pagaspas na parang may mabigat na pakpak na dumadampi sa dilim ng tubuhan. Naririnig na ba yun? O ako lang ba yung kinakabahan? Dahil malapit na akong manganak at pakiramdam ko masyadong kakaiba yung gabi na to. Takot na takot si Aling Elsa. Bago pa makasagot ang sinuman, may marahang kumatok sa tarangkahan. Isang babae na nakatayo roon. May dalang basket ng bebingka. Nakangiti ngunit hindi umaabot sa mata ang kanyang ngiti. Ang ilaw ng parol ay tumama sa kanyang mukha at sa isang iglap ay tila namula ang kanyang mga mata bago muling bumalik sa normal. Pasensya na po sa biglang pagdating, pero pinsan po ko ni Nanang Hilaria mula sa Karatig Bayan at naisip ko lang pong makisalo sa Noche Buena dahil matagal na rin akong hindi nakakadalaw dito. Hindi ko man agad maalala yung mukha mo, iha. Pero gabi ng Pasko at may dala kang handog. Papasukin na natin muna. Basta't manatili ka lamang sa loob at huwag kang lalabas mag-isa. Okay ba, Ineng Lina? Habang nag-uusap ang mga matatanda, napansin ni Marco ang kakaiba. Ang anino ni Lina ay hindi sumusunod sa kanyang galaw. Habang siya'y nakaupo at tahimik na humingiti, ang anino ay tila kumikibot, humahaba at sandaling nagmimistulang may pakpak na kumakaway sa dilim. Bakit mo tinitingnan ng ganyan si Aling Elsa? Iha, hoy, Lina, parang hindi ka mapakali sa iyong kinakaupuan mula nang dumating ka dito. Pasensya na po, Nanang, pero bihira lang po ako makakita ng buntis na kasing lapit na mga anak at may kakaiba po talagang kaba sa ganitong gabi ng Pasko. Nang magsimula ang dasal sa pagsapit ng hating gabi, biglang tumayo si Lina at nagpaalam na gagamit lamang ng palikuran sa labas. Tahimik siyang lumabas. Halos walang tunog ang kanyang hakbang. Hindi alam ng iba, ngunit sinundan siya ni Marco. Mabagal at maingat. Ang bawat hakbang ay sinasabay ng malakas na tibok ng kanyang dibdib. Mula sa siwang ng pader ng palikuran, nasilayan ni Marco ang isang tanawing hindi niya malilimutan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unting humiwalay ang itaas na katawan ni Lina mula sa kanyang ibabang bahagi. Tumubo ang mga malalaking pakpak na parang paniki at mula sa kanyang bibig
ay lumabas ang mahaba at manipis na dila. Gumagalaw na parang ahas habang unti-unting umaabot sa bintana ng silid ni Aling Elsa. Hindi to panaginip! Hindi to panaginip! At kung hindi ako kikilos ngayon may mamamatay na naman sa gabing to! Pinilit ni Marco na pigilan ng sigaw at mabilis na tumakbo patungo kay Mang Benito. Sa loob ng bahay, nagulat ang mga tao na makita ang takot sa kanyang mukha. Sabihin mo agad kung anong nakita mo. Hoy Marco! Dahil ang mga mata ng batay nakikita ng dilim at hindi nagsisinungaling sa ganitong oras. Habang binibigkas ni Mang Benito ang mga sinaunang orasyon, winisit niyang asin at banal na tubig sa paligid. Mula sa labas ay umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging hiyaw. Ang anyo ni Dina ay tuluyang nagbago. Payat, mapula ang mga mata, at puno ng galit ang mukha. Sa isang iglap, tumalon ito sa bubong. Iniwan ang ibabang katawan sa loob ng palikuran at naglaho sa dilim habang lumalakas ang tunog ng wakwak sa himpapawid. Napatigil ang lahat. Walang makapagsalita. Sa gitna ng handaan at dasal, malinaw na ngayon. Ngayong gabi, muling bumalik ang nilalang na matagal nang nagmamasid sa San Lorenzo at hindi na ito nagkukubli. Huwag kayong mag-atubili at huwag niyong hahayaang manatili ang ibabang katawan niyon. Dahil hanggat hindi ito nasusunog, walang pag-asa ang halimaw na muling buhay ng sarili at bumalik ng mas galit kaysa dati. Pero kung ganun pala, Mang Benito kailangan hindi ako magdalawang isip dahil hindi ko hahayaang may mamatay pa sa gabing ito. Lalo't nakita ko mismo kung gaano kabilis at kabagsik ang nilalang na yan. Diyos ko! Sa gitna ng sigawan ni Nestor at ni Mang Benito, nagtakbuhan ng mabilis sa mga tao. Dinala lang ilan ang mga tuyong kahoy at sindi mula sa kalan, habang si Mang Benito ay patuloy na bumibigkas ng dasal. Ang boses ay nanginginig, ngunit matatag. Ang ibabang katawan na naiwan sa palikuran ay nangingitim na. Tila kumikibot na para bang may sariling buhay kahit hiwalay na ang itaas na bahagi nito. Nang sumiklab ang apoy, umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging hiyaw mula sa himpapawid. Ang tunog ng wakwak ay pumailan lang palayo, ngunit kasabay ay parang papalapit na, siyang mas lalong nagdudulot ng takot sa mga tao. Ang mga bata ay nagsiksikan sa ilalim ng mesa, yakap ang isa't isa, habang ang mga tatanda ay sabay-sabay na nagdasal. Ang salita ay halo-halo, may iyakan, may galit at sigawan. Huwag kayong titigil ng pagdarasal at itapon niyo ang bawang at asin sa abot ng makakaya ninyo, dahil yan lamang ang magpapahina sa balat ng halimaw na iyan at magbibigay sa atin ng kaunting lakas laban dito. Yan ang sigaw ni Nanang Hilaria. Mula sa bubong, biglang bumagsak ang nilalang. Sugatan at galit ang mga mata. May apoy at puot. Sumugod si Nestor, tinaas ang bolo at buong lakas na hinampas sa aswang. Ngunit sa isang kisap mata, dumulas ito palayo. Ang galaw ay hindi kayang sundan ng mga mata ng tao. Sa bawat pagaspas ng pakpak, tila naglalaho at muling sumusulpot ang anino nito sa dilim. Huwag kayong lalapit ng walang panangga, dahil kahit sugatan ay kaya pa rin itong manakit at pumatay. Kung magkakamali tayo mauubos tayong lahat. Nagpatuloy ang habulan patungo sa dulo ng baryo. Sa masukal na kawayanan na nagsisilbing hangganan ng San Lorenzo, ang mga dahon ay nagkikiskisan sa bawat galaw ng hangin at ang lupa ay basa sa hamog at pawis ng mga taong pagod na pagod na. Doon na sa gitna ng kawayanan, pilit na bumaba ang aswang. Hinahanap ang ibabang katawan na naiwan nito. Ngunit huli na ang lahat. Ang apoy na sinindihan ni Mang Benito ay tuluyan ng tumupok sa natitirang bahagi ng aswang.
Sa sandaling makita yun ng nilalang, muling umalingaw ang hiyaw. Mas mahina, mas puno ng sakit. At ang katawan nito ay nagkabaluktot at sarap ng mga tao, nag-iba ang anyo nito at naging isang malaking baboy damo bago ito tuluyang tumakbo palayo sa kalaliman ng dilim. Nang tuluyan ng mawala ang tunog, isa-isang napaupo ang mga tao sa lupa. Wala nang lakas ang ilan para magsalita. Ang ilan ay umiiyak, ang iba naman ay tahimik na nakatingin sa mga kawayan. Hindi pa rin makapaniwala na tapos na ang kanilang kinakatakutan sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, ligtas si Aling Elsa na buntis. Bagamat nanginginig pa rin sa takot at pagod. Makalipas ang ilang araw, siya ay nanganak ng isang malusog na sanggol na lalaki. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang dekada, walang namatay sa San Lorenzo tuwing bisperas ng Pasko. Ngunit kahit may halong ginhawa ang kanilang paghinga, binabalaan pa rin ng matatanda ang buong baryo. Ang pagpatay o pagpapalayas ng isang aswang ay hindi palaging katapusan ng sumpa. May mga nilalang na bumabalik at may iba namang pumapalit kapag may naiwang puwang. At habang muling bumabalik sa katahimikan ng San Lorenzo, alam ng ilan na ang gabing yun ay maaaring simula pa lamang ng mas malalim na paghihiganti. Ilang linggo na yung lumipas pero hindi pa rin ako mapalagay. Kaya sinusulat ko ang lahat ng nangyari. Hindi lang para maalala kundi para maintindihan kung bakit parang paulit-ulit ang ganitong kwento. Hindi lang dito yung sa San Lorenzo kundi pati na rin sa ibang lalawigan. Yan ang sambit ni Nestor. Ay, mabuti nga ang iyang ginagawa, Nestor. Dahil ang mga kwento hindi sinusulat ay madaling mabaon at mauulit muli. At kapag hindi naalala ng mga tao, Diyos ko, mas nagiging delikado ang kanilang pagkalimot. Unti-unting bumalik sa dati ang galaw sa San Lorenzo. Ang mga magsasakay muling nagtungo sa tubuhan tuwing umaga. Ang mga kababaihan naman ay naglalabas sa poso at ang mga bata ay naglalaro sa gitna ng daan para bang wala nangyaring habulan at sigawan ilang linggo lamang ang nakalipas. Ngunit sa kabila ng normal na anyo ng araw-araw na buhay, may bakas pa rin ang pangamba sa bawat sulok ng baryo. Sa gabi, mapapansin na mas marami ng bawang ang nakasabit sa mga pinto at ang asin ay hindi na lamang nilalagay tuwing Pasko kundi palaging nasa tabi ng bintana. Tahimik ang mga magulang habang pinagmamasdan ng kanilang mga anak na naglalaro. At kapag lumalim ang dilim, isa-isa na nilang pinapapasok ang mga ito sa bahay. Habang nagsusulat ako napapansin kong may mga kahalintulad na kwento sa Samar at Iloilo, kung saan sinasabi rin ng mga tao na may nilalang na humahalo sa komunidad nila at tila umaatake kapag hindi na nagbabantay ang lahat. Sa kanyang maliit na kwaderno, pinagsama-sama ni Nestor ang mga salaysay ng mga matatanda at ang mga nabasa niya tungkol sa mga sinaunang tala. May mga misteryosong Kastila raw na nakapagsulat na tungkol sa mga nilalang na tinatawag na oswangs noong unang panahon. At hanggang ngayon ay may mga nananaliksik pa rin pumupunta sa mga liblib na lugar upang mangolekta ng mga ganitong kwento. Ay, yan ang patunay na hindi basta katang-isip ang alamat. Hindi kung saan may takot ay karanasan ang tao doon. Doon din nabubuo ang paalala na ipinapasa sa susunod na salinlahe. Samantala, ang mga bata sa San Lorenzo ay ginawang laro ang kanilang takot. Sa hapon, maririnig ang kanilang sigawan habang ginagaya ang wakwak ng tiktik. Tumatakbo at nagtatawanan. Ngunit kapag sumapit ng gabi, ang parehong mga batang yun ay mabilis nang tumatahimik at kusang pumapasok sa ilalim ng kulambo. Tanda na kahit ang laro ay may hangganan. Si Marco na dati nanginginig sa tuwing maririnig ang kwento ng aswang ay nagbago na ang pakiramdam.
hindi na siya ganon kabilis matakot. Sa halip, may kakaibang tapang na sumibol sa kanya matapos niyang masaksihan ang tunay na anyo ng nilalang. Oh, ngayon po naintindihan ko na, Nanang, na hindi lang pala pananakot ang mga kwento, kundi paraan pa rin para magbanta sa atin. Huwag gumala ang mga bata sa gabi at ang matatanda alagaan ng mga buntis at syempre yung mga mahihina. Tama ka riyan, iha. Marco, dahil ang takot ay hindi laging masama. Minsan ito ang nagiging batay ng mga tao laban sa kapahamakan. Sa bawat linggo lumilipas, patuloy ang matatanda sa pag-aalalay sa munting dambana sa baryo. Kandila, pagkain at dasal na inaalay hindi lamang para humingi ng proteksyon, kundi para ipaalala na kahit bumalik ang katahimikan, ang anino ng nakaraan ay laging handang magpaalala sa mga taong nakakalimot. Nanang, bakit po parang hirap na hirap kayo huminga? At parang may gusto kayong sabihin na matagal niyong tinatago? Dahil pakiramdam ko po hindi lang karamdaman ang dahilan nung ba't kayo nanghihina ngayon. Marco, makinig kang mabuti. Huwag mo akong puputulin ha. Dahil ang sasabihin ko sa iyo ay isang lihim na buong buhay kong binuhat at hindi ko na kayang dalhin pa sa kabilang mundo mag-isa. Sa tahimik na silid, ang dating matibay na tinig ni Nanang Hilaria ay ngayon ay mahina at putol-putol, habang ang huni ng kuliglig sa labas ay tila masyadong malinaw sa gitna ng katahimikan. Si Marco, ngayoy binata na, ay nakaupo sa gilid ng higaan. Ramdam ang bigat ng sandaling iyon. Bago pa man dumating ang unang aswang sa San Lorenzo may isang babaeng tinaboy sa baryo. Isang albularyong nagngangalay Valentina na pinagbintangan dahil mag-isa siyang namumuhay at hindi umaasa sa kahit kanino. Habang nagsasalita si Nanang Hilaria, bumalik sa alaala ni Marco ang mga kwento ng matatanda, mga babaeng tinatakbuhan ng mga tao, mga kubong sinusunog at mga dasal na huli na ng binibigkas. Noong dumating ang matinding tagtuyot, sa halip humingi ng tulong ay inakusahan ng mga tao si Valentina ng pangkukulam at sinuog ang kanyang bahay kubo. Hindi nila alam na siya pala ang humarang sa isang tunay na angkan ng mga aswang na gustong lusubin ang baryo natin. Ramdam ni Marcong paninikip ng dibdib. Ang ideya na tinuring nilang halimaw ay maaaring tagapagtanggol at mas nakakatakot kaysa mismong aswang na nakita niya noon. Sa kanyang huling hininga, inilagay ni Valentina ang sumpa sa San Lorenzo, hindi bilang paghihiganti, kundi bilang kapalit ng kawalang katarungan, dahil bawat salinlahi raw ay may isang babaeng mag-aalay ng dugo ng hayop tuwing Noche Buena upang ilayo ang aswang sa buong komunidad. Sa puntong yun, pumikit sandali si Nanang Hilaria at ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak kay Marco. Ako ang pumalit sa tungkuling iyon, Marco. Kaya taon-taon sa atin, unang dumarating ang nilalang na iyon. At noong nakaraang Pasko ay hindi ko na nagawa ang ritual dahil nanghihina ako. Kaya napunta ang galit nito kay Aling Elsa. Walang agarang sagot si Marco. Ang lahat ng kanyang nakita at pinaniwalaan ay biglang nag-iba ng hugis. Ang aswang ay hindi na lamang halimaw sa dilim, kundi anino ng kasalanan ng mga tao. Ibig po ba sabihin nito, Lola hindi pa pala sapat na patayin o paalisin ang aswang? Dahil hanggat may tinatakbuhan at sinasakripisyong inosente, mananatili yung sumpa. Yan
ang tanong na kailangan mong sagutin dahil ikaw na ngayon ang magpapasya kung ipagpapatuloy ang paasaning ito o hahanap ka ng ibang paraan. Kahit hindi ko alam kung may tunay na magwawakas sa sumpang ito. Sa mga sumunod na araw, pumanaw si Nanang Hilaria, dala ang mga lihim na nag-ugat sa takot at pagkakamali ng komunidad. Si Marco ay nananatiling tahimik, dala ang bigat ng responsibilidad na hindi niya hinihiling ngunit sa kanya pinasa. Habang papalapit na muli ang Noche Buena, bumalik ang mga paghahanda sa San Lorenzo, mga parol, bawang, asin at dasal. Ngunit para kay Marco, iba na ang kahulugan ng lahat. Hindi na lamang ito laban sa isang nilalang, kundi laban sa kasaysayan ng paninisi at takot. Sa huling gabi bago magpasko, tumayo si Marco sa labas ng bahay at tumingin sa madilim na tubuhan. May desisyon na siyang nabuo sa kanyang isipan. Hahanap siya ng paraan upang putulin ang sumpa kahit hindi niya alam kung paano. Sa kasulukuyan, isang pamilyar na tunog ang muling umalingaw sa hangin. Nananatiling tahimik si Marco. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagdasal agad. Sa halip, tumitig siya sa dilim. Alam na ang mga alamat ay hindi basta nawawala. Dahil hanggat may takot, may kasalanan, at may tinataboy na inosente, may mga nilalang na patuloy na babalik. Wakas. At kung nagustuhan niyo ang ating story, please comment yes. At syempre, kung may real life stories kayo na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.